sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taksibol ngan 2021, sa isang lugar ngan demolisyon ng isang luma at dalawang palapak na bahay sa Angeles City, Pampanga. Iyon ang sandali kung kailan binubutas ng mga trabahador ang isang aparador sa ikalawang palapak gamit ang drill. Mula sa makitit na siwang sa pagitan ng pader at ng haligi, may biglang nahulog. Isang lumang kwaderno na ilang beses na binalot sa plastik. Isang bagay na sadyang itinagong kung sino sa kailaliman ng pader kung saan hindi ito maabot ng kamay ng tao. Maingat na inalis ang trabahador ang balot na plastik at bumungat ang isang gastado at lumang ledger. At sa sandaling mabasa ang manakasulat sa loob nito, biglang tumahimik ang buong paligid. Diborsyo. Sustento. Isang pangalan, at ang babaeng iyon malinaw ang magabakas na iniwan ngang maring paksulat sa naninilaw na papel. Ang mayaringang ledger na ito ay isang babaeng natakpuang patay sa mismong bahay na iyon, 18 taon na ang nakalilipas. Noong huling bahagi ngang taglagas ng 2003, alas 5 madaling araw, si Maria Corazon Cora Santos, isang babaeng nasa 50 anyos na nagpatakbo ang isang karinderya sa loob ng 30 taon, ay natakpuan sa ibaba ang hagdanan ng kanyang sariling bahay, na may liknan baluktot sa dinatural na paraan. Ngunit sa araw na iyon, ang lugar ng krimen ay kahinahinalang malinis. Ang mapinto at bintana ay nakalok mula sa loob, pati na ang natrangka. Wala ni isang basak na pinggan o anumang senyales ng pag-away. Para bang may isang taong maingat na nag-ayos ng lahat. Tinukoy ang pulisya ang insidente bilang isang simpleng aksidente sa pagkahulog. Isang kapuspalat na aksidente kung saan nadulas siya sa matarik na hagdanan sa dilim ng madaling araw. Ganun na lamang tinapos ang kaso ng pagkamatay ni Cora Santos. Walang sinuman sa mundo ang nagduda sa kanyang pagkamatay. Lumipas ang halos 20 taon na walang pakialam. Sa puntot ni Cora Santos, walang bumibisita at tanging matataas na damo lamang ang tumubo. Ngunit ang katotohanang inakalangang lahat na perpektong nabaon ay biglang lumitaw. Sa isang araw kang taksibol, makalipas ang 18 taon, kusa itong lumabas mula sa pader ngang bahay na ginigiba. Isang ledger na itinago ang yumaong babae sa siwangeng pader nang hindi alam ang kanyang asawa. Ano kaya ang kinatatakutan ni Cora Santos kaya kinailangan niyang itago ang kwadernong ito sa lupeng pader? Ano ang ibig sabihin ng nga salitang diborsyo at ang babaeng iyon? Kinuhangam ga pulis ang ledger at muling binuksan ang isang ebidensyang nakatago sa loob ngang 20 taon. Ito ay isang napakalit na piraso ang asul na sinulit na natakpuan sa ilalim ng kuko ang yumaong si Cora Santos. Isang piraso ang kung anuman ang mahigpit na hinawakan ni Cora sa huling sandali ngang kanyang buhay. Ang isang piraso ngan sinulit na ito, pagkatapos ngang 18 taon, ay nagsimulang magturo sa isang nakakagulat na direksyon. At sa araw na iyon, ilang araw na lamang bago mapaso ang prescriptive period ng kaso, ang mga investigador ay nagtungo sa bodega ng isang bahay. Bitbit ang isang search warrant. Isang lumang kahon na iningatan ng isang tao na parang buhay niya sa tuwing lilipat siya ng bahay sa loob ng 20 taon. Ang kahon na itinago sa pinakamalalim na bahagi ng bodega upang walang sinumang makagalaw. Ano kaya ang laman nito? Upang ang katotohanan sa likod ng malagim na pagkamatay na ito ay ganap na malantad. Taong 2003, sa huling bahagi ng taglagas. Alas 5 ngang madaling araw sa isang eskinita sa Angeles City, kung saan may isang luma at dalawang palapak na bahay, at makapal pa ang kadiliman. Tanging ang ilaw mula sa isang poste ang bahagyang nagbibigay liwanag sa makitit na eskinita. Sa oras na iyon, walang anumang ingay na maririnig mula sa loob ng bahay ni Cora Santos. Sa ibabangang, matarik na kahoy na hagdanan, nakahandusay si Cora, ang babaeng nasa 50 anyos na nag-alaga sa kanyang karinderya sa loob ng 30 taon. Ang kanyang lig ay baluktot sa dinatural na paraan. Malamig na ang kanyang katawan. Nang dumating ang nga pulis mula sa presinto matapos makatanggap ng ulat mula sa isang kapitbahay at piliting buksan ang pinto, ang loob ng bahay ay nakapangingilabot sa katahimikan. Ang pintuan sa harap ay mahigpit na nakasara mula sa loob, pati na ang trangka. Ang mabintana ay pawang nakakandadorin mula sa loob, sa sala at kusina, wala ni isang basak na pinggan. Walang nabuwal, na muebles o anumang palatandaan ng paglalaban. Tanging ang bangkay na maayos na nakahiga sa ibabaeng hagdan ang tanging kakaibang bagay sa tahimik na bahay na iyon. Isang pulis ang maingat na lumapit sa bangkay. Sa tabi nito, may isang dalagang nakaluhod. Ito si Angela Reyes, ang 25 taong gulang na anak na babae ni Cora. Si Angela ang unang nagulat ng insidente. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang madaliri ni Angela, na nakaupo sa tabi ang bangkay ang kanyang ina, ay hindi man lang nanginginig.
Wala ring bakas ngang luha. Nang tanungin ng pulis kung ano ang nangyari, nagsalita si Angela sa isang mahinahong boses. Laging anemic si Mama. Madalas din siyang nahihilo. Nagpatuloy si Angela sa pagsasalita ng malinaw na tila nagbabasa ngang isang inihandang script. Bumabat akyat siya sa madilim na hagdan para uminom ng tubig, lagi ko siyang pinagsasabihan na delikado. Tumango ang batang pulis habang nakakaramdam ng panlalamig sa kanyang likod. Para sa isang anak na nawalan ng ina, ang kilos ni Angela ay masyadong kalmado. Ngunit sa madaling araw na iyon, walang sinuman ang naglakaslop na magsalita tungkol sa kakaibang pakiramdam na iyon. Ang sinumang nakakakilala sa buhay ni Cora Santos ay naawa sa kanya. Sa loob ng 30 taon, si Cora ay mag-isang nagpatakbo ngang isang maliit na karinderya na tinatawag na kainan ni Cora sa isang eskinita sa palengkeng Angeles City. Gumigising siya na alas 4 na madaling araw para magluto, na mega ulam at magbrito. Nagtrabaho siya hanggang sa magasgas ang kanyang makamay at makuba ang kanyang likod. Ang prangkinita niya ay ginamit niyang puhunan para sa negosyo ang kanyang asawa. Inipon din niya ang bawat sentimo para sa pag-aral ng kanyang anak sa ibang bansa. Ngunit siya mismo, kahit may sakit, ay hindi makapunta sa ospital nang walang alalahanin. Sinasabi ng mga tao sa palengke na si Cora ay isang taong kahit ang batas ay kayang mabuhay ng walang gulo. At ang babaeng iyon ay natakpuang isang malamig na bangkay sa ilalim ng hagdanan kanyang sariling bahay. Ang totoo, may isang desisyon si Cora na hindi alam ng iba. Ilang araw bago ang insidente. Nagbahagi si Corang isang hindi inaasahang salita sa isang suki sa kanyang karinderya. Malapit ko nang ayusin ang bahay. Kailangan ko na ring mabuhay para sa sarili ko. Hindi lubos na naunawaan ngang suki ang ibig sabihin ng nasalitang iyon. Inisip lamang niya na ang babaeng laging naghihirap ay makakaroon na ang ginhawa. Sama panahong iyon, tuwing gabi, may daladalang isang lumang ledger si Cora. Mayroon siyang masipak na isinusulat dito. Nagsusulat siya nga numero, mga pangalan, at kung ano-ano pa. Gabi bago pumanaw si Cora Santos. Mula sa silid sa ikalawang palapag, may narinig na ingay ng paghahalungkat sa aparador sa loob ng mahabang panahon. Hawak ni Cora ang ledger habang matagal na sinusuri ang isang lugar sa loob ng aparador. Ngunit walang sinuman sa ibaba ang nakakita sa kanya. Iyon ang huling gabi ni Cora na buhay. Kinabukasan, isinagawa ang autopsy. Tinukoy ng doktor na nagsagawa ng autopsy na ang sanhi ng kamatayan ay bali sa leg dahil sa pagkahulog sa hagdan. Ngunit habang sinusuri ng doktor ang bangkay, may isang kakaibang bagay siyang napansin. Mula sa ilalim ng kuko ni Cora, may isang napakaliit na piraso ng asul na sinulit. Isang maliit na piraso na tila galing sa isang tela. Maikling isinulat ng doktor ang katotohanan ito sa isang sulok ng ulat. Ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa tala na iyon. Ipinagpalagay nilang ito ay isang bakas lamang mula sa pagkadulas sa damit habang nahuhulog sa hagdan. Kaya't ang isang maliit na piraso ng sinulid ay tahimik na nabaon sa isang makapal na folder ng dokumento. Sa parehong eskinita, may nakatirang isang matandang babay na mahigit 80 anyos na nagngangalang Aling Teresita. Si Aling Teresita ay isang matandang hirap makatulog at laging nasa kanyang bakuran tuwing madaling araw. Ilang araw bago ang insidente, nakita ni Aling Teresita si Cora na nakatayo sa harap ng tarangkahan at may kausap sa telepono. Ang ekspresyon ni Cora ay napakaseryoso. Ang kanyang boses ay nanginginig at mas mababa kaysa sa dati. Malinaw na naalala ni Aling Teresita ang eksenang iyon. Ngunit wala ni isang pulis ang nagtanong kay Aling Teresita tungkol sa madaling araw na iyon. Makalipas ang ilang araw, idinaos ang burol ni Cora. Sa burol, si Jose Reyes, ang asawa, ang tumayong punong abala. Tuwing may dumarating na nakikiramay, pinupunasan ni Jose ang kanyang nga mata gamit ang isang panyo. Ang isang mabuting tao ay nawalan ng ganito na lang, sabi niya ng malakas. Ngunit sa lugar kung saan inalis ni Jose ang panyo, halos walang bakas ng basa. Ang kanyang mata ay hindi man lang namumula. Ang anak na si Angela ay yumuyuko rin habang tinatanggap ang nga nakikiramay. Ngunit paminsan-minsan, sinusulyapan ni Angela ang kanyang ama na si Jose. Sa tuwing magtatama ang kanilang nga mata, hindi iyon ang tingin ng nga taong nalulumbay sa kalungkutan. Ito ay isang malamig na tingin, na tila may isang bagay silang pinagtitibay at pinagkakasunduan. Sa burol na iyon, isa lamang ang taong tunay na humahagulgol. Si Elena Santos, ang kaisa-isang kapatid na babay ni Cora. Si Elena ay napaupo sa harap ng larawan ng kanyang kapatid at hindi makatayo. Ngunit sa puso ni Elena, may isa pang alalahanin bukod sa kalungkutan. Nitong nga nakaraang araw, laging may gustong sabihin ang kanyang ate Cora ngunit laging humihinto. Minsan,
Tumatawag ito sa telepono, nag-alangan ng matagal, at pagkatapos ay sasabihing mag-usap na lang sila sa susunod na pagkikita bago ibaba ang tawag. Hindi na niya narinig ang nasalitang iyon bago pumanaw ang kanyang kapatid. Matagal na tiningnan ni Elena ang mukhang kanyang kapatid sa larawan. Isang pakiramdam na may isang malaking pagkakamali ang dahan-dahang sumibol mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos ang libing at umalis na ang lahat ng nakikiramay. Naiwan mag-isa sa walang laman na kapilya, muling tinitigan ni Elena ang larawan ng kanyang kapatid. At pagkatapos ay malungkot na tumalikod. Sa araw na iyon, ang pagkamatay ni Cora ay tinuring na isang kapuspalat na aksidente. Lumipas ang 3 araw mula nang mangyari ang insidente. Si Ramon de la Cruz, isang veteranong investigador mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ng Angeles City Police, ay muling bumisita sa bahay ni Cora. Si de la Cruz ay isang veteranong investigador na may higit sa 20 taong karanasan sa IDG. Mayroon siyang kutob na nalinang niya mula sa maraming kasong kanyang hinawakan. Ngunit ang kasong ito, kahit na walang problema sa mga papeles, ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kakaiba na masyadong malinis ang lugar ng pinangyarihan. Kakaiba rin na masyadong makinis ang pahayag ng anak na si Angela. Dala-dala ang hindi may paliwanag na pakiramdam na iyon, pumasok si de la Cruz sa walang laman na bahay, una siyang nagtungo sa hagdanan. Dahan-dahan siyang umakyat at bumaba sa bawat baitang, masusing sinusuri ang hawakan. Hanggang sa huminto ang kanyang gunadaliri sa isang partikular na punto. May malabong bakas ng kamay na naiwan sa hawakan. Matagal na tinitigan ni de la Cruz ang bakas NG kamay. Kapag nadulas ang isang tao sa hagdan, kakapit siya sa hawakan pababa para mabuhay. Kung ganun, ang bakas ng kamay ay dapat napahaba pa ba? Ngunit iba ang bakas ng kamay na ito. Ang hugis nito ay parang idini mula sa itaas pababa. Na tila may isang taong gumamit ng puwersa mula sa itaas para itulak ito pababa. Kinuha ni de la Cruz ang ngalarawan ng bakas mula sa iba't ibang anggulo. Hindi lamang iyon ang kakaiba. Ang trangka na nakakabit mula sa loop ay bumabagabag din sa isipan ni de la Cruz. Ang posisyon ng bangkay na maayos na nakahiga sa ibaba ng hagdan ay hindi rin natural. Ang katawan ng isang taong nahulok mula sa mataas na lugar ay hindi kailanman magiging ganun kaayos. Naramdaman ni de la Cruz ang isang hindi natural na kayusan sa bahay na iyon na hindi kailanman mangyayari sa isang aksidente. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni de la Cruz ang asawang si Jose sa istasyon ng pulisya. Nung araw ng insidente, sinabi ni Jose na nasa isang business trip siya sa Cebu para kumuha ng kalakal. Isa-isang tinanong ni de la Cruz ang tungkol sa business trip na iyon. Hindi man lang nataranta si Jose. Ibinigay niya ang pangalan ng may-ari ng kanyang supplier sa Cebu. Ibinigay niya ang lokasyon ng hotel na kanyang tinuluyan. Maging ang pangalan ng restaurant kung saan siya naghapunan ay sinabi niya ng walang pag-alinlangan. Sa halip, si Jose ay nagpakita pa ang isang kalmadong ekspresyon na tila pinapakalma si de la Cruz. Sir, alam kong pagod na kayo. Kawawa naman ang asawa ko sa nangyari sa kanya. Namula ang mata ni Jose at pinutol ang kanyang sinasabi. Kung titingnan lamang ang kanyang anyo, isa siyang kahabag-habag na asawang nawalan ng asawa. Sumunod, muling ipinatawag ni de la Cruz ang anak na si Angela. Ang pahayag ni Angela ay hindi nagbago ni katiting mula sa kanyang unang testimonya. Inulit niya ang parehong kwento tungkol sa sakit ng kanyang ina at sa mapanganib na hagdanan. Itinulak ni Angela ang direksyon ng investigasyon patungo sa isang kapuspalat na aksidente. Ang pananalita ni Angela ay nanatiling walang bahid ng pag-alinlangan. Para kay de la Cruz, ang hindi nagbabagong kahinahunan na iyon ang mas lalong bumabagabag sa kanya. Sa mga panahong iyon, isang masamang sismis ang nagsimulang kumalat sa palengke. Isang kwento na ilang taon na raw na madalas makita si Jose kasama ang isang hindi kilalang babae sa siyudad. Hinanap ni de la Cruz ang pinakmulan ng sismis at nakipag-usap sa mga nagtitinda sa palengke. Ngunit kakaiba, walang sinuman ang nakakalam kung sino talaga ang babaeng iyon. Ang sismis ay laging humihinto sa puntong nakita lang. Walang pangalan, walang tirahan, walang anumang makumpirma. Sumunod, pinuntahan ni de la Cruz ang kapatid ng biktima, si Elena. Pagkakita ni Elena kay de la Cruz, agad niyang inilabas ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Sir, hindi po ganun mamamatay ang ate ko. May malaki siyang desisyon na gagawin nitong mga nakaraang araw. Nanginginig ang boses ni Elena. Ayon sa testimonya ni Elena, bago mamatay si Cora, naganap ito NG lang mga opisina NG abogado sa siyudad. Naghahanda siyang makipag-iwalay sa kanyang asawa at ayusin ang kanilang nga ari-arian. Biglang tumalim ang tingin ni de la Cruz.
Ang mga salitang diborsyo at paghahatingang ari-arian ay nagpinta ang isang ganap na naibang larawan sa kasong itinuturing na aksidente. Nagtapat pa si Elena ng isa pang bagay. Sinabi raw kanyang ate Cora na mayroon itong mahalagang ledger na itinago sa isang lugar sa bahay ng hindi alam ng kanyang asawa. Ngunit hindi rin alam ni Elena kung nasaan ang ledger na iyon. Agad na hinanap ni De La Cruz ang abogado na kinonsulta ni Chora. Ang pangalan ng abogado ay si Ati Francisco Diaz. Nang puntahan ni De La Cruz ang opisina at tanungin ang tungkol sa konsultasyon ni Cora, sandaling nanigas ang ekspresyon ni Ati Diaz. Sa pagkakatanda ko, simpleng konsultasyon lang iyon. Hindi naman opisyal na kinuha ang kaso. Umiling si Ati Diaz at hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Ang kanyang kilos ay tila may itinatago. Dahil sa kilos na iyon, ipinaimbestigahan ni De La Cruz ang taong nagnangalang Ati Diaz. At isang nakakagulat na katotohanan ang kanyang nalaman. Ang abogadong si Ati Diaz ay miyembro ng parehong asosasyon ng mga ngalakal kung saan kabilang ang asawang si Jose. Matagal na silang makakasama sa isang golf club at malapit sa isa't isa. Sa isipan ni De La Cruz, unti-unting nabubuo ang piraso. Ngunit ang problema ay wala sama ito ang nagsisilbing ebidensya. Ang pagiging malapit nilang dalawa ay hindi sapat para patunayan ang anuman. Hinalohok ni De La Cruz ang kahon ng kakamit ni Cora upang mahanap ang ledger na sinabi ni Elena. Ngunit ang tanging lumabas mula sa kahon ay mga business card ng maopisina ng abogado. Ang mahalagang ledger ay hindi matakpuan kahit saan. Gumawa ng huling hakbang si De La Cruz. Hiniling niya na muling suriin ang asul na sinulit na nakuha mula sa ilalim ng kuko ng bangkay. Kung ang sinulit na iyon ay galing sa damit ng isang taong hinawakan ni Chora, ang kaso ay maaring tuluyang magbago. Ngunit ang hiling ni De La Cruz ay hinarang ng kanyang mga nakatataas. Ang dahilan ay mahirap magsagawa ng tumpak na pagsusuri gamit ang mga kagamitan nun at maari lamang masira ang ebidensya. Sinabi rin na hindi na maaring mag-aksaya ng tauhan para sa isang kasong naisara na bilang aksidente. Napakuyom ng kamao si De La Cruz. Ang hinala ay lumalalim araw-araw, ngunit wala ni isang pisikal na ebidensya ang mahawakan para suportahan ito. Ang investigasyon ay tuluyang huminto sa harap ng isang makapal na pader. Mula sa bintana, pinanot ni De La Cruz ang mag-amang Jose at Angela habang papalabas ng istasyon ng pulisya matapos ang pagsisiyasat. Nakpalitan ng maikling tingin ang dalawa paglabas ng pinto ng istasyon. Sa kanilang mamukha, may bahagyang ginhawa na tila matagumpay nilang naloko ang investigador. Matagal na tinitigan ni De La Cruz ang kanilang magalikot. Ngunit wala siyang magawa. Makalipas ang 2 buwan, dumating ang maagang taglamig ng taon. Ang kaso ni Cora Santos ay opisyal nang isinara bilang isang aksidente dahil sa pagkahulog. Dahil sa kakulangan ng tiyak na pisikal na ebidensya. Ang resulta ng autopsy ay nagpapatunay din na ito ay pagkahulog sa hagdan. Ang hinala lamang ni De La Cruz ay hindi sapat para baliktarin ang anuman. At sa gayon, ang pangalan ni Cora Santos ay tahimik na naglaho sa aninong isang hindi nalutas na kaso. Kaagad matapos may sara ang kaso, kumilos si Jose na tila naghihintay lamang. Una niyang inayos ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanyang asawang si Chora. Kasama rito ang karinderya na 30 taon na pinahirapan ni Chora. Pati na rin ang bahay na kanilang tinitirhan. Ang lahat ng ari-ariang ito ay orihinal na nakapangalan kay Chora. Inilipat ni Jose ang lahat ng ari-ariang ito sa kanyang pangalan sa ilalim ng titulo ng tagapagmanang asawa. Kung nabuhay si Chora at nakipagdiborsyo, kalahati ng ari-arian ay mapupunta sa kanya. At kailangan pa niyang magbayad ng sustento. Ngunit dahil pumanaw na ang kanyang asawa, ang lahat ng ito ay napunta kay Jose. Ginamit ni Jose ang mga ari-ariang iyon bilang puhunan at bumili ng isang disenteng gusaling pangkomersyo sa isang abalang lugar sa Angeles City. Ang asawa ang mayari ng isang karinderya sa eskinita ng palengke ay biglang naging isang marangyang may-ari ng gusali. Hindi doon natapos ang pagbabago ni Jose. Taksibongang sumunod na taon matapos pumanaw ang kanyang asawa. Nagmadaling magpakasal si Jose sa isang babae. Ang pangalan ng babae ay si Isabel Cruz. Si Isabel ay walang iba kundi ang babaeng matagal ng lihim na kinakatakpo ni Jose. Ang hindi kilalang babae sa masismis sa palengke ay si Isabel pala. Dinala ni Jose ang kanyang bagong asawa sa bahay at unti-unting binura ang mga bakas ng kanyang yumaong asawa. Ang larawan ni Chora ay nawala sa mga estante. Ang mga gamit ni Chora ay isa-isang naglaho. Ngunit may isang kakaibang ugali si Jose. Sa tuwing lilipat sila ng bahay, labis siyang nagiging abala sa isang lumang kahon. Sa loob ng kahon na iyon ay may isang lumang asul na dayaket. Hindi pinapahawakan ni Jose ang kahon na iyon kahit kanino. Kahit sa matrabahador ngang lipat bahay,
Ipinipilit niyang siya mismo ang magbubuhat ng kahon. Inilalagay niya ang kahon sa pinakamalalim na bahagi ng bodega at mahigpit na binabantayan ito. Ang anak na si Angela ay umalis patungong ibang bansa para mag-aral gamit ang perang ibinigay ng kanyang ama, ayon sa plano. Makalipas ang ilang taon, nakakuha si Angela ng isang disenteng profesional na kwalifikasyon. Nanirahan siya sa Maynila at nakaroon ng marangyang buhay. Namuhay si Angela na tila tuluyan ng pinutol ang ugnayan sa kanyang nakaraan sa Angeles City. Ang mag-ama ay parehong umunlad sa kani-kanilang nga buhay. Habang sila ay nagagalak sa kanilang komportableng buhay, ang puntot ng isang tao ay unti-unting nakalimutan. Ang puntot ni Cora Santos sa isang sementeryo sa Labas NG Angeles City. Ilang beses nang nakpalit ang panahon sa puntot na walang bumibisita. Ang puntot ay natabunan ng ang matataas na damo. Walang sinuman sa mundo ang nag-alaga sa puntot na iyon. Maliban sa isang tao. Ang kapatid na si Elena ay iba. Taon-taon. Sa araw ng kamatayan ng kanyang kapatid, laging bumibisita si Elena sa sementeryo. Umupo siya sa harap ng puntot at nagbunot ng damo. At nagiwan siya ng isang sulat para sa kanyang kapatid sa harap ng puntot. Sa sulat, laging nakasulat ang isang matibay na pangako. Ang pangako na tiyak na ilalabas niya ang katotohanan sa likod ng pagiging biktima ng kanyang kapatid. Ngunit ang pangakong iyon ay unti-unting nanghina sa harap ng walang pakialam na panahon. Itinago rin ng veteranong investigador na si Ramon de la Cruz ang kasong ito sa isang sulok ng kanyang puso na parang isang tinik. Lumipas ang panahon at nagretiro si de la Cruz mula sa serbisyo. Ngunit kahit matapos magretiro, hindi niya makalimutan ang kasong iyon. Itinago niya ang isang kopya ng mga dokumento ng kaso ni Chora sa kailaliman ng kanyang drawer. Paminsan-minsan, inilalabas niya ang nga dokumento at tinitingnan ang larawan ng bakas ng kamay. Hindi niya kailanman binitawan ang panghinayang sa isang babaeng hindi niya naprotektahan. Samantala, si Jose ay unti-unting naging isang respetadong tao sa komunidad. Nakuha pa niya ang posisyon nege isang opisyal sa lokal na asosasyon, Negege Manggangalakal. Tuwing katapusan ng taon, namimigay siya ng bigas sa mga mahihirap na mga nakal. Ang kanyang kabutihang loob ay nailatala pa sa isang lokal na pahayagan bilang isang magandang kwento. Pinuring nga tao si Jose bilang isang masipag at mabait na tao. Walang sinuman ang nagduda sa likod ng tila masayang pamilya ng kanyang pangalawang asawa. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, ang bagong asawa na si Isabel ay unti-unting nabalot ng pagkabalisa. Habang tumatagal ang pagsasama nila ni Jose, napapansin ni Isabel ang makakaibang bagay. Si Jose ay hindi makatulog tuwing gabi at laging nag-iikot. Kapag nahuhulog sa mahimbing na tulog, bumubulong siya ng mga hindi maintindihang pangalan. At higit sa lahat, mayroon siyang halos paranoid na obsesyon sa lumang kahon na nakatago sa kailaliman ng bodega. Kahit na lumapit lang si Isabel malapit sa kahon, nagiging irritable si Jose. Isang araw, habang wala ang kanyang asawa, nakataong nabuksan ni Isabel ang kahadiyero. Sa loob, natuklasan niya ang isang hindi inaasahang tumpok nga dokumento. Isang listahan ng nga ari-arian na nakapangalan sa yumaong unang asawa, si Cora. Mayroon ding nga dokumento na may kaugnayan sa malaking halagang insurance. Habang tinitingnan ni Isabel ang mga dokumentong iyon, nakaramdam siyang hindi may paliwanag na panlalamig. Ngunit dahil sa takot sa masungit na ugali ng kanyang asawa, tahimik niyang ibinalik ang mga dokumento sa kanilang lugar. Samantala, ang anak na si Angela, na naninirahan na sa Maynila, ay bihirang bumisita sa bahay sa Angeles City kahit tuwing may okasyon. Sa mga pagkakataong nakikita sila ng niyang ama, nagpapanatili si Angela ng isang labis na formal na distansya. Ang kanilang relasyon ay napakalamig na mahirap paniwalaan na sila ay mag-amang dating nanirahan sa ilalim ng isang bubong. Sa paglipas ng panahon, pumanaw si Aling Teresita na nakatira sa eskinita. Siya ang tanging saksi na nakakita sa huling madaling araw ni Chora. Sa pagpanaw ni Aling Teresita, tila wala nang natitirang nakakaalam sa katotohanan ng madaling araw na iyon. Ang katotohanan ay tila ganap na selyado. Ang walang pakialam na panahon ay patuloy na lumipas. Malapit ng mag-20 taon mula nang pumanaw si Chora. Halos 20 taon na ang lumipas, taksibolngan 2021. Isang malawakang redevelopment ang nakumpirma sa lugar ng Angeles City. Ang malumang bahay ay isa-isang giniba. Ang lumang bahay ni Jose, na halos 20 taon nang walang nakatira, ay sa wakas ay kasama na sa listahan ng magigibain. Ito ang mismong bahay kung saan natakpuang patay si Chora sa ibaba ng hagdan. Isang araw, pumasok ang nga trabahador sa luma at 2 palapak na bahay. Sinimulan nilang gibain ang nga pader isa-isa gamit ang mabibigat na kagamitan. Ito ang sandali kung kailan ginigiba nila ang lumang aparador sa silid sa 2 palapak.
Mula sa makitit na siwang sa pagitan ng haligi, may biglang nahulog. Yumuko ang isang trabahador at kinuha ito. Isang lumang kwaderno na binalot sa plastik. Maingat na inalis ng trabahador ang plastik at bumungat ang isang gastadong ledger. Ito ang mismong ledger na ginamit ng yumaong si Cora noong nabubuhay pa siya. Malinaw na itinago ito ni Cora sa kailaliman ng siwang ng pader para iwasan ang mga mata ng kanyang asawa. Imposible na aksidenteng nahulog ang isang bagay sa makitit na siwang na iyon habang itinatayo at tinitirhan ang bahay. Ito ay isang lugar kung saan sadyang at lihim na itinago ang isang tao. Binuklat ng trabahador ang ledger. Sa naninilaw na papel, siksik ang sulat kamay ni Cora. Nakasulat dito ang kanyang magastusin sa bahay sa mahuling buwan. Ngunit sa pagitan ng ito, may hindi pangkaraniwang salita na nakakuhang ang pansin. Nakasulat ang dalawang salitang diborsyo. Mayroong jinggi salitang gisustento. Ang isang pangalan ay ilang beses na idiniin ng malakas. At ang tatlong salitang ang babaeng iyon ay paulit-ulit na lumitaw sa bawat pahina. Tila nakapalob dito ang damdamin ng isang asawang natuklasan ang matagal ng pagtataksil ang kanyang asawa. Mayos ding nakalista ang kanyang ari-arian na pinahirapan niya sa buong buhay niya. Ito ay isang ebidensya na si Cora ay naghahanda ng detalyado para sa diborsyo at paghahati ng ari-arian bago siya mamatay. Naramdaman ng tagapamahalangan demolisyon na hindi pangkaraniwan ang bagay na ito. Agad siyang nakulat sa pinakamalapit na presinto. Ang ledger ay dumaan sa maraming kamay at napunta sa isang pangkat na nag-aasikaso nga hindi pa nare-resolbang kaso sa himpilan ng pulisya ng LS City. Nakataon na sa pangkat na iyon ay may isang batang investigador na nagngangalang Marco Gonzales. Si Gonzales ay nakababatang kasamahan ng retiradong veteranong investigador na si Ramon de la Cruz. Paulit-ulit na narinig ni Gonzales ang kwento ang kasong iyon na habang buhay na dinala ni De La Cruz sa kanyang puso. Kinuha ni Gonzales ang natanggap na ledger at muling kinuha ang mga dokumentong kaso ni Cora na isinara 20 taon na ang nakalilipas. Habang binubuklat ang maalikabok na mga dokumento, huminto ang kamay ni Gonzales sa isang bahagi. Ito ang tala tungkol sa asul na sinulit na nakuha mula sa ilalim ng kuko. Mayroon ding lumang memo ni De La Cruz tungkol sa bakas kamay sa hagdan na idiniin mula sa itaas pababa. Mayroon ding bakas na nagpapakita na hiniling ni De La Cruz ang pagsusuri nun ngunit hinarangeng kanyang nga nakatataas. Habang tinitingnan ni Gonzales ang memo na iyon, naramdaman niya ang parehong pakiramdam ngang pagdududa na naramdaman ngang kanyang nakatatandang kasamahan. Agad na nagtungo si Gonzales sa probinsya at hinanap si De La Cruz na namumuhay ng tahimik doon. Nang marinig ng matandang si De La Cruz ang dahilan ng pagbisita ng kanyang nakababatang kasamahan, biglang nagbago ang kanyang tingin. Sa wakas, ang kasong iyon. Nang ginginig ang kamay ni De La Cruz habang inilalabas ang kopya ng kaso na itinago niya sa kailaliman ng kanyang drawer. Ang panghinayang na hindi niya, binitawan sa loob ng 20 taon ay malinaw na nakaukit sa lumang nga dokumento. Ikinumpara ng dalawang investigador ang sulat kamay sa bagong natakpuang ledger sa madokumento ni Cora noong nabubuhay pa siya. Ang dalawang sulat kamay ay walang dudang pag-ari nga isang tao. Ngayon, ang kaso ay hindi na isang simpleng aksidente. Sinimulang tingnan muli ng dalawang investigador ang kaso mula sa pananaw ng pagpatay. Unang hinanap ni Gonzales ang abogado na si Ati Francisco Diaz, na kinonsulta ni Cora. Ngunit si Ati Diaz ay pumanaw na ilang taon na ang nakalilipas dahil sa isang sakit. Hindi nawalan ng pag-asa si Gonzales at hinanap ang dating empleyado na nag-ayos ng opisina ni Ati Diaz. Ang dating empleyado, na mahirap hanapin, ay sa unay tikom ang bibig. Ngunit nang ikwento ni Gonzales ang katotohanan ng kaso, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng empleyado. Matagal na pong bumabagabag sa aking kalooban ang isang bagay. Sa wakas, nagsalita ang empleyado na tila nagbababay na isang mabigat na pasanin. Sinabi niya na si Cora ay kumonsulta ng detalyedo tungkol sa diborsyo at paghahati nga ari-arian. Ngunit dahil sa pagkakaibigan ni Ati Diaz sa asawang si Jose, sinubukan niyang pagtakpan ang katotohanan ng konsultasyon. Inutusan pa raw siyang itapon ang ilang nakaunay na dokumento. Inamin ng empleyado na ang pagsunod sa hindi makatarungang utos na iyon ay laging bumabagabag sa kanyang konsensya. Napakuyom ng kamao si Gonzales. 20 taon na ang nakalilipas, ang katotohanan ay sistematikong ibinaon ang kamay ng maraming tao. Inilagay ngang dalawang investigador ang kanilang huling pag-asa sa makabagong teknolohiya ngang siyentipikong investigasyon. Mayroong asul na sinulit mula sa ilalim ng kuko na nakatago sa silit nga ebidensya sa loob ng 20 taon. Formal na hiniling ni Gonzales ang muling pagsusuri ngang sinulit na iyon. Ang detalyadong pagsusuri na imposible 20 taon na ang nakalilipas ay posible na ngayon.
Kasabay nito, sinimulang alamin ni Gonzales ang posibilidad na may balik ang malumang talaan ng tawag na maaring nasa kumpanya ng telekomunikasyon pa. Ito ay upang masubaybayan kung nasaan talaga sina Jose at Angela noong madaling araw ng insidente. Ang malaking gulong ng orasan na huminto sa loob ng 20 taon ay muling nagsimulang umikot. Ang balat ng tila perpektong aksidente ay sa wakas ay nagsimulang makabitak. Lumipas ang 2 buwan mula nang muling buksan ang investigasyon. Dumating ang resulta ng muling pagsusuri na pinakahihintay ni Gonzales. Nalutas na ang misteryoeng asul na sinulit na nakuha mula sa ilalim ng kuko ni Chora. Hindi ito isang ordinaryong tela. Ito ay isang uringang tela na ginamit lamang sa mga mamahaling diaket na ginawa ng isang partikular na kumpanya sa isang partikular na panahon. Agad na sinimulang imbestigahan ni Gonzales ang suot ni Jose noong panahon ng insidente. Isa-isa niyang pinuntahan ang nga dating nagtitinda sa palengke at nagtanong. Hinalungkat din niya ang ngalumang litrato na naninilaw na. Hanggang sa nakumpirma ni Gonzales ang isang mahalagang katotohanan. Noong panahon ng insidente, ang paboritong suot ni Jose ay ang mismong asul na diaket na iyon. Malinaw na naalala ng ilang mga nagtitinda ang asul na diaket ni Jose. Sa isang litrato, nakangiti si Jose habang suot ang diaket na iyon. Sa isipan ni Gonzales, unti-unting nabuo ang larawan ng madaling araw na iyon 20 taon na ang nakalilipas. Ang sinulit sa ilalim ng kuko ay hindi maaring makuha sa isang aksidenteng pagdulas sa hagdan. Ito ay nakabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kuko. Nangangahulugan ito na bago mamatay si Cora, buong lakas niyang hinawakan ang damit ng isang tao. Ito ang huling bakas ng desperadong pakapit niya para mabuhay. Ang may-ari ngang damit na iyon ay si Jose, na suot ang asul na diaket. Sa mga panahong ito, nagbunga rin ang pagbawi sa matalaan ng tawak na hiniling ni Gonzales. Habang tinitingnan ang mga naibalik na talaan, nanlaki ang namata ni Gonzales. Si Jose, na sinasabing nasa isang business trip sa Cebu. Ngunit noong madaling araw ng insidente, ang cellphone ni Jose ay nagpapadala ng signal sa pamamagitan ng isang cell site sa Angeles City. Higit pa rito, sa oras na iyon, nakaroon pa ang maikling tawag si Jose sa kanyang anak na si Angela. Ang cellphone ng isang taong dapat ay nasa Cebu ay natakpuan malapit sa Angeles City. Ito ang unang pisikal na ebidensya na direktang sumisira sa tila bakal na alibi ni Jose sa loob ng 20 taon. Hindi tumigil dito si Gonzales. Muli niyang masusing sinuri ang mga talaan ng kaso 20 taon na ang nakalilipas. Napansin niya ang trangka na nakakabit mula sa loop. Muli niyang sinuri ang maayos na posisyon ng bangkay. Ang dalawang bagay na ito ay isang eksena na hindi maaring maliha kung hindi dahil sa unang nagulat, ang anak na si Angela. Ginamit ni Gonzales ang pinakabagong pamamaraan upang suriin ang direksyon ng sapatos at ang anggulongang pakahulog mula sa malarawan ng eksena nun. Ayon sa resulta ng pagsusuri, hindi nahulog si Cora ng kusa. May isang taong nagtulak sa kanya mula sa itaas, at pagkatapos ay inayos ang posisyon ng bangkay. Ngayon, may kumpiyansa ng formal na ipinatawag ng mapulis si Jose. Ang investigasyon ay puno ng matinding tensyon. Tila malapit na ang pag-aresto. Ngunit hindi isang madaling kalaban si Jose. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon sa komunidad na naipon niya sa loob ng 20 taon. Bumuo siyang isang pangkat ng abogado mula sa makilalang abogado. Ihiniteng pangkat ng MH abogado na maring magkaroon ng error sa MH talaan ng cell site. Gaano raw katumpak ang isang talaan ng tawak mula 20 taon na ang nakalilipas? Sistematikong sinira nila ang kredibilidad ng pisikal na ebidensya. Ang maebidensyang pinahirapang itayo ni Gonzales ay sa isang hinamon. Higit pa rito, isang mas malaking pader ang humarang sa kanila. Ito ay ang isyu ng prescriptive period o ang takdang panahon para magsampa ng kaso. Matapos suriin ng piskal ang batas, may pag-asa pa para sa kasong ito na nangyari noong 2003. Nung inalis ang 15 taong prescriptive period para sa kasong pagpatay, hindi pa tapos ang takdang panahon para sa kasong ito. Kaya, ang inalis na regulasyon ay maaring ilapat sa kasong ito. Ngunit ang problema ay oras. Nang kalkulahin, malapit na ang araw kung kailan magtatapos ang prescriptive period. Kung hindi magmamadali sa pagsasampa ang kaso, lahat ay magiging bula kahit na malaman pa ang katotohanan. Ang malaking pader ngang oras ay dumidiin sa pangkat ng investigasyon. Samantala, walang kahihiyang humarap si Jose sa mamamahayag. 2 beses ninyong pinapatay ang isang matandang walang kasalanan sa loob ng 20 taon. Anong klaseng witch hunt ito? Nagpakita pangangluha si Jose at nakunwaring biktima. Dahil sa kanyang anyo, ilang opinyon ng publiko ang nakalinlangan. Ang anak na si Angela ay kumuha rin ng abogado sa Maynila.
Iginit niya na ang tawag noong madaling araw ngang insidente ay isang simpleng pagtatanong lamang ng kalagayan. Nagsalita si Angela na tila nakipagsapwatan na sa kanyang ama. Sa mismong oras na iyon, nakataong narinig ng bagong asawa na si Isabel ang pag-usap ng kanyang asawa sa abogado. Ang asul na diaket sa loob ng bodega, na labis na pinahalagahan, at iningatan ng kanyang asawa. Sa wakas, unti-unting naunawaan ni Isabel kung ano ang ibig sabihin ng diaket na iyon. Isang buwan na lamang ang natitira bago matapos ang prescriptive period. Sa mismong oras na iyon, may isa pang kwentong umusbong sa bahay ni Jose. Ang bagong asawa na si Isabel ay isang babaeng matagal nang nabuhay sa ilalim ng aninong kanyang asawa. Siya rin ang taong pinakamalapit na nakasaksi sa dalawang mukha ni Jose. Dahil sa kakapusan ng oras, maingat na pinuntahan ni Gonzales si Isabel, bit-bit ang huling pag-asa. Mahinahong ikinuwento ni Gonzales kay Isabel ang katotohanan ng kaso 20 taon na ang nakalilipas. Unti-unting nagsimulang manghinik ang makakamay ni Isabel. Matapos ang mahabang pag-alinlangan, sa wakas ay nagsalita si Isabel. Ang katotohanan na sa tuwing lilipat si Jose, inaalagaan niya ang lumang kahon ng asul na diaket na parang buhay niya. Nagpatoto siya na hindi niya ito pinapahawakan kahit kanino at laging itinago sa kailaliman ng bodega. Nanginginig ang boses ni Isabel habang nagtatapat ng isa pang bagay. Tuwing lasing si Jose sa habi, nagsasabi raw itong nakakatakot na salita. Ang ibig sabihin ay kinailangan niyang itulak ang kanyang unang asawa sa hagdan para maprotektahan ang lahat. Ang testimonya ni Isabel ay ang mahalagang susi na nagbukas sa pintong kaso na mahigpit na nakasara sa loob ng 20 taon. Ang pangkat ngang investigasyon, na malapit na ang takdang panahon, ay nagkaroon ngang pag-asa sa unang pagkakataon sa loob ngang mahabang panahon. Ngunit ang kutob ni Jose ay kasing talas ng isang hayop. Napansin niya na nakipagkita ang kanyang asawa sa investigador. Agad na lihim na nakipag-ugnayan si Jose sa kanyang anak na si Angela. Pinlano nilang dalawa kung paano hikayatin at takutin si Isabel. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang makatanggap si Isabel nga hindi may paliwanag na banta sa telepono. Dahil sa mababang boses na naririnig niya sa kabilang linya, hindi makatulog si Isabel sa gabi. Kasabay nito, nagalok si Jose ang isang kasunduan na maglilipat ang malaking halaga ang ari-arian sa kanyang asawa. Sa isang kamay ay banta, at sa kabilang kamay ay ang paingang ari-arian. Sa ilalim ng matinding panggigipit at takot, sa wakas ay bumigay si Isabel. Bago ang kanyang testimonya sa korte, binawi ni Isabel ang kanyang naunang pahayag. Sinabi niya na ang nakaraang kwento ay isang hindi pagkakaunawaan lamang na nagmula sa isang pag-away nga mag-asawa. Nang bumagsak ang testimonya ngang pangunahing saksi, ang torengang investigasyon na pinahirapang itayo ay biglang nanginig. Hindi pinalampas ng pangkat ng nga abogado ang pagkakataong ito at nagsagawa ang isang malawakang opensiba. 2 linggo na lamang ang natitira bago ang araw ang pagtatapos ang takdang panahon. Binawing ang saksi ang kanyang testimonya, at maging ang pisikal na ebidensya ay pinagdudahan na. Nagsimulang mag-alinlangan ang piskal na magsampa ang kaso. Ang magamang Jose at Angela ay tila muling malayang nakatakas sa lambat ng batas. Isang madilim na anino ang bumalot sa mukha ng pangkat ng investigasyon. Sa mapanahong iyon, dumating ang veteranong investigador na si Ramon de la Cruz para hanapin si Gonzales. Inabot ni de la Cruz ang isang lumang sobra na itinago niya sa loob ng 20 taon. Sa loob nito ay ang kanyang kahilingan para sa muling pagsusuri ngang sinulit na tinanggihan 20 taon na ang nakalilipas. Kasama rin ang orihinal na malarawan ng bakas ng kamay sa hagdan na siya mismo ang kumuha. Gonzales. Sa pagkakataong ito, kailangan nating mahuli sila. Mahigpit na hinawakan ng kulubot na kamay ni de la Cruz ang kamay ni Gonzales. Dala ang malarawang iyon, nagtungo si Gonzales sa National Bureau of Investigation, NBI. Hiniling niya na muling buuin ang lokasyon ng bakas ang kamay sa hagdan at ang sinulit gamit ang pinakabagong 3D analysis technique. Inihagis niya ang kanyang huling baraha. Kasabay nito, muling pinuntahan ni Gonzales si Isabel na dumaranas ng mabanta. Nangako si Gonzales na tiyak na poprotektahan niya ang kanyang kaligtasan. Si Isabel na nanginginig sa takot, ay matiyaga ngunit may kabaitang kinumbinsi ni Gonzales. Matapos ang mahabang katahimikan, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabel. Inilabas ni Isabel ang huling katotohanan na itinago niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang katotohanan na ang asul na diaket sa loob ng kahon na labis na iningatan ni Jose ay naroon pa rin sa kailaliman ng bodega. Naliwanag ang mga mata ni Gonzales. Ilang araw na lamang bago matapos ang takdang panahon, humiling ang nga investigador ngang search warrant. At bigla nilang pinasok ang bodega ngang bahay ni Jose.
Sa wakas, natakpan nila ang lumang kahon na itinago sa kailaliman na hindi nagawang itapon ni Jose. Nang buksan ang kahon, bumungat ang isang asul na diaket na may bakas ng 20 taon. Maingat na sinuri ng pangkat ng investigasyon ang diaket. Isang bahagi ng manggas ng diaket ay bahagyang nasira. Ang nasirang bahagi na iyon ay perpektong tumukma sa sinulit na nakuha mula sa ilalim ng kuko ni Chora. Ang tila nakatakas na mag-ama ay sa wakas ay nahuli na sa isang tiyak na bitag. Ito ang sandali ilang araw na lamang bago ang pagtatapos. Ang investigasyon na muntik ng huminto ay muling tumakbo ng buong bilis, hawak ang huling pisikal na ebidensya. Araw nang ang paglabas ng resulta ng detalyadong pagsusuri mula sa NBI. Lumunok si Gonzales ng Laway habang tinatanggap ang ulat ng pagsusuri. Sa unang pagbuklat ng pahina, nanginig ang mga daliri ni Gonzales. Ayon sa resulta ng 3D analysis, sa wakas ay nagsalita ang bakas ng kamay sa hawakan ng hagdan. Ang bakas ng kamay na iyon ay hindi isang bakas na maaring iwan ng isang taong nadulas. Ito ay isang pressure mark na naliliha kapag may malakas na puwersang naktutulak sa isang tao pababa mula sa itaas. Ang pagdududa na naramdaman ni De La Cruz 20 taon na ang nakalilipas ay napatunayan ng siyensya. Ang pangalawang resulta ng pagsusuri ay mas nakakagulat. Ang asul na diaket na natakpuan sa bodega. Ang nasirang bahagi ng banggas. Ang bahaging iyon ay perpektong tumukma sa sinulit mula sa ilalim ng kuko ni Chora, hindi lamang sa pagkakayari ng tela kundi pati na rin sa komposisyon ng kulay na ginamit. Ang pangatlong resulta ay nagpatibay sa lahat. Mula sa lining ng diaket, may natakwang maliit na bakas na hindi nabura kahit sa look ng 20 taon. Ito ang bakas ni Chora. Nakumpirma na ang 2 tao ay nag-away ng marahas bago mamatay si Chora. Isinagawa rin ang muling pagsusuri sa naibalik na mga talaan ng tawag. Ang teorya ng error sa cell site na labis na iginiit ng pangkat ng nga abogado ay napatunayang walang basehan. Opisyal na nakumpirma na noong madaling araw ng insidente, si Jose ay nasa malapit sa kanyang bahay sa Angeles City at hindi sa Cebu. Dito, idinagdag pa ang isang mahalagang testimonya. Ang may-ari ng supplier na nagpatoto na nasa Cebu si Jose ay sa wakas ay nagsalita. Inamin niya na nagsinungaling siya sa kanyang testimonya sa pamamagitan ng pagbabagong oras dahil sa pakiusap ni Jose. Ang tila bakal na alibi ni Jose sa loob ng 20 taon ay tuluyang gumuho. Ngayon, direktang hinarap ni Gonzales ang anak na si Angela. Inilatak ni Gonzales sa harap ni Angela ang nga datos ang pagsusuri ang pagkahulog. Isa-isa niyang itinuro ang trangka na nakakabit mula sa loob at ang mayos na posisyon ng bangkay. Ang lahat ng ito ay isang eksena na tanging si Angela lamang, ang unang nagulat, ang makakaliha. Tanging ang taong nag-ayos ng eksena ang makakaalam ng nga detalyeng ito, at sa harap ng katotohanan ito, sa unang pagkakataon ay nanigas ang mukha ni Angela. Ang testimonya ni Angela, na hindi kailanman nanginig, ay sa unang pagkakataon ay nagsimulang makabitak. Ang bitak na iyon ay kumalat ng hindi mapigilan. Samantala, si Jose, na nag-isa sa silid ng interogasyon, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay ng makorner. Lahat yan ay gawa ni Angela. Wala akong alam. Hinampas ni Jose ang mesa gamit ang kanyang kamao at ipinasa ang lahat ng kasalanan sa kanyang anak. Ang anak na 20 taon niyang kasapwat ay kanyang isinakripisyo para iligtas ang sarili. Nakarating ang balitang ito kay Angela. Sa sandaling malaman niya na isinakripisyo siyang ang kanyang ama, ang huling depensa ni Angela ay kusa ng gumuho. Tinakpan ni Angela ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. At sa wakas, inilabas niya ang katotohanang 20 taon niyang kinimkim. Noong madaling araw na iyon, itinulak ng kanyang amang si Jose ang kanyang inang si Cora sa hagdan. Inamin niya na tinulungan niya itong ayusin ang eksena pagkatapos, ikinandado ang trangka mula sa loop para palabasing aksidente. Sa testimonya ni Angela, ang buong detalye ng krimen na salyado sa loop ng 20 taon ay isa-isang nalantat. Si Jose, na naharap sa krisis na mawala ang kalahati ng kanyang pinahirapang yaman at magbayad ng sustento dahil sa diborsyo at paghahati ng ari-arian. Hindi niya matanggap iyon at nagpasya siyang patayin ang kanyang asawa. Ang anak na si Angela, na nakalkula na mababawasan din ang kanyang mana kung magdidiborsyo ang kanyang ina, ay nakiisa sa karumal-dumal na krimen sa pamamagitan ng pananahimik. Ang 2 pinakamalapit na miyembrong pamilya ay sabay na nagtulak sa isang babay sa bangin. Isang araw bago matapos ang takdang panahon, sa wakas ay nagsampa ang kaso ang piskal. Inilapat nila ang regulasyon sa pag-alis ng prescriptive period para sa kasong pagpatay at kinasuhan si Jose ng pagpatay. Ang anak na si Angela ay isinampa rin sa korte sa kasong pagtulong sa pagpatay at pagtatago ng ebidensya. Nagsimula na ang paglilitis. Si Isabel, na dating bumawi sa kanyang testimonya,
ay muling humarap sa korte. Umiyak na inamin ni Isabel na nagsinungaling siya sa kanyang testimonya dahil sa takot, at ganap niyang ibinalik ang kanyang orihinal na testimonya. Ang dating empleyado ang abogado na si Ati Diaz, na nagtakip sa kaso 20 taon na ang nakalilipas, ay tumayo rin sa witness stand. Umalingaw-ngaw sa korte ang testimonya na mayroong utos na sirain ang mga talaan ngang konsultasyon. Ang pader ngang kasinungalingan na itinayo ngang mag-ama sa loob ng 20 taon ay gumuho mula sa lahat ng panig. Sa wakas, dumating ang araw ngang huling paglilitis. Sinubukan ni Jose na huwag mawalan ng kahinahunan hanggang sa huling sandali. Itinaas pa niya ang kanyang baba at tiningnan ang natao sa korte. Sa sandaling iyon, sinimulang basahin ng piskal ang resulta ng pagsusuri mula sa lining ng diaket. Ito ang sandali kung kailan malinaw na umalingaw-ngaw ang katotohanan na ang bakas ni Chora ay natakpuan sa diaket na iyon. Ang dalawang kamay ni Jose, na dating kalmado, ay sa unang pagkakataon ay kitang-kitang nanginig. Ang kanyang nakataas na baba ay dahan-dahang bumaba. Wala nang matatakbuhan kahit saan. Ang mag-amang na korner ay nagaway sa isa't isa, ipinapasa ang kasalanan sa isa't isa. Ngunit sa harap ngang napakaraming siyentipikong ebidensya, sa wakas ay yumuko silang dalawa. Ang 20 taong kasinungalingan na selyado bilang isang perpektong krimen ay gumuho ng ganun kalunos-lunos. Ilang beses nang nakpalit ang panahon at sa wakas ay dumating ang araw ng paghatol. Ang korte ay puno ng tao mula pa noong maagang umaga. Maya-maya, binasang ang hukom ang hatol sa isang mabigat na boses. Mahigpit na nagsalita ang korte kay Jose. Ipinagkait na akusado ang buhay ngang kanyang asawa sa dahilang gusto niyang protektahan ang kanyang nga ari-arian. Ang krimen na ito ay napakabigat. Hinatulan ng korte si Jose nga habang buhay na pakakakulong. Ang anak na si Angela, na tumulong sa pagpatay at naktago ang katotohanan, ay tumanggap din ng mabigat na parusa na katumbas ang kanyang kasalanan. Sa sandaling ibaba ang hatol, sabay na umalingaw-ngaw sa korte ang mga mahinang buntong hininga at mga hininga ngang ginhawa. Ang damdamin ng wataong nagtiis sa loob ng 20 taon ay nakapalop sa mga tunok na iyon. Sa labas ng korte, sa pasilyo, may isang babaeng nakatayo. Ito si Elena, ang kapatid na mag-isang nag-alaga sa puntot ng kanyang kapatid sa loob ng 20 taon. Sa sandaling marinig ni Elena ang hatol, bigla siyang napaupo sa lugar na iyon. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Dahil sa katotohanang sa wakas ay nabihyan ng ang hustisya ang kanyang kapatid, isang tahimik na iyak ang dumaloy sa kanyang mga balikat. Naktungo si Elena sa sementeryo sa labas ng Angeles City. Sa harap ng puntot ng kanyang kapatid na si Chora, na 20 taon nang natabunan ng damo at nakalimutan. Inalis ni Elena ang matataas na damo gamit ang kanyang sariling nga kamay. At mula sa kanyang daladalahan, inilabas niya ang isang tumpok nga lumang sulat. Ang nga sulat na isinulat niya tuwing anibersaryo, ang kamatayan ng kanyang kapatid. Ang pangako na tiyak na ilalabas niya ang katotohanan ay naipon sa mga sulat sa loob ng 20 taon. Mayos na inilagay ni Elena ang masulat sa harap ng puntot. At tahimik na sinindihan. Ate, tapos na. Tinupad ko ang pangako ko. Ang masulat ay nasunog at ang abo ay ikinalat ng hangin ng taksibol. Ang abo ay dahan-dahang bumagsak sa lupa ang puntot ng kanyang kapatid. Matagal na hindi umalis si Elena sa lugar na iyon. Sa wakas, nadama niya na natupad na niya ang matagal na niyang pangako sa kanyang kapatid. Samantala, lumabas ang korte ang veteranong investigador na si Ramon de la Cruz, hawak ang kopya ang hatol. 20 taon na ang nakalilipas, mayroon siyang hinala ngunit hindi niya naprotektahan ang isang babay. Tila ba nabayaran na ni de la Cruz ang kanyang utang sa babaeng iyon. Sa kulubot na mukha ni de la Cruz, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may bahagyang kapayapaan. Lumapit ang nakababatang investigador na si Gonzales kay de la Cruz. Isinauli ni Gonzales gamit ang 2 kamay ang lumang kopya ngaso na itinago ng kanyang nakatatandang kasamahan sa loob ng 20 taon. Itinanim ni Gonzales sa kaibuturan ng kanyang puso na ang hindi sumusukong determinasyon ng isang tao ay sa huli nagligtas sa katotohanan. Nakatinginan ang 2 investigador ng walang salita at sabay na bumaba sa hagdanan ng korte. Si Isabel, na nagsisi sa kanyang nakaraang pagsuko sa banta at sa huliya'y pinili ang katotohanan, ay nagsimula rin ng isang bagong landas. Pinutol ni Isabel ang lahat ng ugnayan kay Jose. At tahimik na nahanap ng bagong buhay sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ang pangalan ni Jose, na dating pinupuri bilang isang magandang halimbawa sa komunidad, ay ganap nang nagbago. Naging usap-usapan siya bilang isang taong pumatay ngang pamilya para protektahan ang kanyang ari-arian. Ang gusaling pangkomersyo at mga ari-arian na itinayo ni Jose sa ibabaw ngang sakripisyo ng kanyang asawa ay nawala rin sa kanyang mga kamay.
Ang mapakinabang na nakuha sa pamamagitan ng krimen ay sasailalim sa prosesong pakumpiska ng gobyerno. Lahat ng pinilit protektahan ni Jose ay sa huli walang natira sa kanyang tabi. Ito ang matagal na kasinungalingan na nakatago sa likod ng isang tila masayang pamilya. Ang kasinungalingan na iyon ay ganap na naglantat ng kanyang karumaldumal na anyo nang malantat ang katotohanan. Maraming tao na sumubaybay sa kaso ang matagal na hindi nakapagsalita. Dahil sa katotohanan ang pinakamalapit na pamilya ay maaring maging pinakamalupit na salarin. Mayroong isang lumang ledger na lihim na itinago ni Chora sa pader. Ito ang pinakamalakas na huling testimonya na iniwan ng isang babaeng tila pinakamahina sa mundo. Kahit gaano kaperpekto ang isang krimen, mayroong isang maliit na bakas na hindi naburang ang panahon. Ang isang maliit na bakas na iyon ay sa huli nagdala ang katotohanan. Walang perpektong krimen sa mundo. Ang katotohanan, gaano man katagal ang lumipas, ay tiyak na babalik sa kanyang tamang lugar. Sa isang sementeryo sa Angeles City, mayroong gisang maayos na puntot ni Cora Santos. Sa ibabaw nguntot na iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tahimik na bumaksak ang mainit na sikat ng araw ng taksibol. Isang katotohanan na tila mananatiling nakabaon sa loob ng pader magpakailanman. Ngunit isang ina na pumanaw ng walang kalaban-laban ay sa huli pinatunayan ang kanyang pagiging biktima gamit ang isang lumang ledger. Ang panlalamig na nararamdaman kapag ang pinakamalapit na tao ay tumalikod. At sa harap ngang katotohanang nalantat pagkatapos ngang 20 taon, matagal kaming natahimik. Ang kayamanan ay nagbubulag sa matao, ngunit ang mga bagay na pinoprotektahan sa ganoong paraan ay sa huli naglalaho na parang buhangin sa kamay. Ang ugnayan na nabuo sa pra ay guguho sa harap ng pra, ngunit ang pusong tunay na nakakaisa ay hindi kailanman magtataksil sa isa't isa gaano man katagal ang lumipas. Ngayong araw, bakit hindi ninyo hawakan ng mahigpit ang kamay ng inyong mahal na pamilya na laging nasa inyong tabi? Kung mayroong nakinig sa kwento hanggang sa dulo, mangyaring mag-iwan ng komento kung saang lugar ninyo ito napakinggan ng maayos.